Finally, medyo napagtatagpi na natin yung possibility na ito yung nangyari. Kahapon ay inilatag natin yung scenario 1, scenario 2, scenario 3, at scenario 4. Ang scenario 3, ang scenario 4 pala, which is more realistic na nangyari, which is yung staged death. Yan po ang pag-uusapan natin ngayon. Lumabas kasi na merong selfie itong si Hernandez. Tama ba? Itong driver, no? May selfie itong si driver na ang background niya ay ang looks like the Cabral. Sige, looks like muna tayo. Looks like the Cabral. At siyempre nandyan yung sasakyan. So finally, medyo nagiging clear ang istorya dito. Tama nga naman, nakita natin may picture na kasama niya yung si Cabral dito sa may bangin. Ang una ko pangang tingin dito is eto totoo, etong sasakyan totoo, eto is naka-green screen or inedit, inilagay na lang siya dyan. Pero dahil may lumabas na video, ito po yung video na ito, at nakita natin, although medyo parang iba kasi dito, no? Dito kasi, ito kasing napansin ninyo ito, yan, wait. Ito, pansinin nyo ito kasi side mirror kasi yan, kaya medyo natakpan yung upper clothes niya. But it looks like dito somewhere here, the same color dito, malabo kasi dito, no? And naka-pants din. Okay, so titignan natin. Sige, siya na nga. Kasi nga, base dito sa video na ito, at ang time nito ay 10:15, no? Panoorin natin. Tingnan natin. So, yung timestamp nito is 10:15. Ayan. So, tama nga, no? Kita natin, tama nga. Ayan, yan. Okay. So, andyan na tayo, Andyan na tayo. Napanood na natin. Ayan, ganyan. Okay. So, dito na papasok yung scenario 4, which is lahat ng ito ay palabas. Ayan po, lahat ng ito palabas at pag-uusapan natin yan. Ayan. Okay. Ngayon, ito, no, kasi ayan, sige, wait. Mapapansin natin na medyo nililito tayo. Yun yung gusto nila, yung malito tayo. Kaya nga meron tayong mga scenarios. Yung nagpakamatay, yung nadulas, yung hinulog o pinatay, o yung kunwari, stage, kumbaga. So medyo nililito tayo dyan. As you can see, doon din sa cellphone, una, sabi ni John Vic Remulla na nandun daw sa pamilya yung cellphone. Pero nang na-interview yung asawa, sabi niya wala daw sa kanila, nandun daw sa otoridad yung cellphone. So, wag tayong doon kasi yun diversion yun para malito tayo. Pero ang katotohanan niyan, kung titignan natin base dito ay yan, nag-usap-usap na yung mga yan. Ito po, ang oras nito is 10:15 in the morning. Kumbaga, ang ginawa nila, mag-selfie tayo.
Kunwari, kasi iisipin nila baka naman hindi existing or hindi nangyari yung pangyayari. So, kailangan natin ng evidence na ilalabas natin later on. So, ito na nga nilabas nila kasi medyo nagduda tayo, 'di ba? Oh, totoo ba 'yan na diyan talaga nangyari? May selfie, pinakita yung selfie. So, confirmed na diyan na nga sila tumambay. That's 10:15. No, para ipapakita nila na eto, ayan si Yusek sa kanyang background. Hindi pala makita. Ayan, okay. So, nakita sa background si Cabral. Ngayon, sometime in the afternoon, sabi binalikan, nawala na, and then hanggang sa nakita na lang na bangkay. Kung makita natin yung bangkay, ayan po. The same. Sabi na natin the same kasi yung damit, ayan na, yung damit, ayan, damit. The same, okay? Yung pantalon, okay? Yung, ayan, yung maong pants, parehas din. Nakita nyo dito, ayan po. Tapos dito, same din. Tapos dyan, same din. Sabihin na natin, siya na nga yan. Sabihin na natin, siya na nga ito. Okay? Sabihin na natin na nangyari talaga ito. And sabihin na natin na nangyari talaga yan. Yung picture na yan. Pero, tignan natin yung time frame. Kasi medyo matagal. Sobrang tagal na 12:05 o 12:03 declared na patay na siya at yun na nga yung pinapakitang video na inaakyat. Makita natin yung span of time 10:15 yung picture na yan. Tapos may sinasabing alas 2, alas 3, alas 5, alas 7, alas 8 and then 12 midnight na yung nadeklara na confirm na patay na nga siya. So kung titignan natin yung time difference, yung gap nung time from 10 a.m. to 12 a.m. sobrang mahaba yun para may sagawa nila yung kanilang plano, yung kanilang palabas, yung kanilang script. So umpisahan natin dito. Sabi, 'di ba? Ayan po. Yan. So nangyari po talaga na umupo at tumambay sa bangin. Iniisip kasi natin na takot siya sa heights kaya imposible na pumunta siya diyan. May resibo siya. Okay, nandyan siya. So yan po ay ipapalabas or ipalabas nila na nangyari nga po talagang pumunta sila diyan at tumambay. So yun na yun yung mga kwento na pinaalis siya diyan, nagpaiwan siya diyan. Ano lang yan kumbaga kasama lang yan sa mga side story. Pero ang gusto talaga ipalabas na kunwari siya ay namatay. So, ang tanong, ano yung ginawa nila? Paano? Paano nila ginawa? Alam nyo kasi, pera na yung involved. Malaking halaga ng pera. Siyempre, kasama ang gobyerno. Lahat gagawin nila dahil gusto nilang mapagtakpan. Isa itong si Cabral. Hindi isa siya talaga ang susi sa pagtuturo sa mastermind. Take note, wala pang nakukulong ngayon maliban kay Diskaya. Pero hindi yun ang gusto nating makulong, di ba? Yung mastermind talaga. So, kung ipagpapatuloy nitong si Cabral na pumunta na siya once sa ICI at sa ombudsman, pero nakita natin, pumunta ba siya doon as inimbestigahan o pumunta siya doon para pagplanuhan itong pangyayaring ito ngayon? Okay. Ano ang posibilidad na ginawa nila? Palit katawan. Paano? Maaari na ang ginawa nila, totoo na umupo siya dyan, pero yung nahulog sa baba o yung nandun sa baba ay hindi na siya yan. Paano, Jo? Hindi ba siya yan? Oo, siya po yan. Pero kung titignan ninyo,
hindi pa yan yung bangkay. Kunwari, kumbaga, kailangan nila muna ipwesto si Yusek, si Cabral dito para merong litrato. Okay? Para merong litrato. Ito hindi ito 12 AM eh. Ito ay sometime siguro 9 or 10 ganun. Wala pang media, wala pang mga ano. Saka na lang sasabihin pag naka-ready na or tapos na yung pictorial. Pictorial to eh. Kasi titignan ninyo kung mahuhulog ka sa 4 to 5 stories na building. Hindi ganyan yung katawan mo, napaka-intact. Wala kang makitang dugo dito, ayan oh. Pati paa niya, kita mo, parang humiga lang siya dyan. Guys, kahit hindi siguro investigador ang mag-iimbestiga dito. Makita nyo naman na saan yung lasog-lasog dyan. Walang dugo. Kunwari, nakaganon lang siya oh. Nakahiga lang, kunwari na nakapilipit konti, ganyan. Tapos picturean nila. Kita nyo naman. Nakita nyo yung bato. Sa ganyang taas, tas sa ganyang bato, hindi ka magkabasag-basag yung ulo mo diyan. Hindi ka sana mamukhaan yan. Tingnan nyo, parang natutulog lang. So ayan po ang senaryo na sinasabi natin dito. Nagpictorial muna sila nito. Okay? Pictorial muna, and then yung inakyat na nila nasa body bag na ayaw nilang ipakita sa publiko at inilagay na lang kuno yung tsinelas doon sa may paanan, ay yun na yung bangkay na maaaring binili nila sa morgue. Yung mga bangkay na hindi na wala nang nagki-claim, wala nang kumukuha, yun yung inilagay nila doon sa body bag na iniakyat na sa may taas. Pero yan, totoong si Cabral yan. Pero nakita nyo naman, sabi ko, pictorial lang muna yan. Kaya nga kung makikita ninyo, di ba? Bakit itong asawa? Bakit itong asawa? Galit na galit, kuno. Kuno. Ayaw ipa-autopsy. Natural. Yung mga otoridad natin, kunwari na gusto nilang ipa-autopsy at ipa-DNA para hindi natin sila pag-isipan or pagdudahan na ito ay stage. Siyempre, at the end of the day, maaari din naman ang susundin nila yung kagustuhan na irespeto ng pamilya, na irespeto sila dun sa kanilang minatay. Okay? So, ito, kasama na script nila na kunwari, DOJ, NBI, Ombudsman, gusto nilang ipa-autopsy at ipa-DNA. Okay, ngayon ayaw ng pamilya. Pero syempre, kunwari lang yan. Ngayon, matutuloy pa rin yung autopsy at DNA. Matutuloy pa rin yan yung autopsy at DNA. Pero syempre, ang gobyerno, ipapalabas nila sa autopsy, ba't nakaganon yung kamay ko? Papalabas nila yung sa autopsy at saka yung DNA, gagawin pa rin nila, ipapalabas nila na si Cabral yun sa DNA, papalabas nila sa autopsy na nadulas nga siya doon. Para patay na talaga siya. Pero at the end of the day, inausap na yan na kami nang bahala sa'yo at ng pamilya mo, eto ang gagawin natin. Kasi makita ninyo sa lahat, kita nyo dito, mayroon kasi silang gustong tumbukin at tunguhin dito. As you can see, ito yung sinabi ng ng kapulisan, autoridad. It makes the work a bit more difficult DOJ pa lang now than it was before. Kasi you don't have the person who may be a source of information, implicating. Sabi niya, it makes our work difficult now kasi wala yung source. But in fact, yun ang gusto nila, na wala yung source. Pero ano pang sinabi niya? Pero, may pero siya. Other individuals. So, yun, sa bandang yun. Pero din namang ibang tinitingnan na anggulo. Pero may iba namang tinitignang anggulo. So, yun yung sinasabi natin. Tatanggalin nila yung totoong source, pero titingin sila ng bagong anggulo, which is
Duterte. Nakita ninyo yung comment ng mga dilawan at loyalista na tanga ngayon. Sabi nila, hindi ano yan, si Falsis at yun. Ano yan, sila Bongo yan, sila, pangalan nito, Pulong yan, Eric Yap yan, sila yung ano dyan kasi takot sila. Yun yung anggulo na tutunguhin nila. Winalawan nila yung totoong may hawak ng ebidensya na magtuturo sa kanilang mastermind na boss. Winalaan nila yun. Okay, nasa ibang bansa na yun. Probably by now. Pero ang anggulo, Duterte. Yan yung sabi niyo. Ang ating mga investigador para alamin kung meron pang ibang pagkukunan ng impormasyon na maaaring gamitin at maging kapalit nung salaysay ni Maging kapalit nung salaysay. So ano pang aasahan natin, guys? Alam niyo kung bakit natin sinasabi yan? Maalala ninyo yung nagtestigo against VP Sara with regard to that confidential funds? Yung si, ano na yung pangalan nun? Mary Ann Maslog. Mary Ann Maslog. Panoorin natin to. Yung taong to, 26 years ago. Ito. Yung taong to, 26 years ago, nagnakaw ng 24 million. Nagpanggap ng namatay para hindi siya makulong. Tumakas sa Amerika at ngayon bumalik dito at bigla nilang himala, gustong tumulong. Dapat maalala natin na kung buhay pa ito, nakakulong na ho ngayon. Intelligence group po kayo. Ang kausap nyo ho, pugante ho to. Nagnakaw ng 24 million. Nagpanggap na patay at tumakbo sa Amerika. At ngayon, ginagamit nyo siya. Criminal ho to. Bakit hindi nyo na-detect as intelligence group? Nakita nyo? Favorite TV show? Wait. Mary Ann Maslog. Nagnakaw ng ilang 24 million. Nagpanggap ng patay. Tapos pumuntang Amerika. After 24 years, bumalik ng Pilipinas, ginawang witness ni Risa Ontiveros laban kay VP Sara Duterte with regard to the confidential funds. So, pwede ba ninyong sabihin na, uy, yung sinasabi nyo yun na nagpanggap na patay, hindi totoo yan, imposible yan. O, eto, ginawa ni Mary Ann Maslog. Paano nangyari yun? Finake niya yung death niya. When in fact, kung hindi siya nagpeke ng death niya, matagal nang nakakulong to. So dahil patay siya, declared dead siya, nung time na yon, paano mo habulin? Dead na nga siya. Yung pala, buhay pa pala siya. Nakita niyo yung connection niyan? Kasi balikan natin. Sino sa atin ang driver bodyguard na iiwan mo na lang basta ang boss mo dyan tapos babalikan mo after how many hours? Walang gagawa niyan. Tanga ang gagawa niyan. Bobo ang gagawa niyan. O kung hindi man, may script ang gagawa niyan. Pangalawa, sinong asawa o kapamilya o anak ang magsasabi na pagkaduda-duda ang pagkamatay ng inyong mahal sa buhay, ayaw ninyo yung autopsy. Saan ka nakakita ng ganun? Sarili mong pamilya, ayaw ang autopsy para malaman mo paano namatay itong kapamilya mo. So, bobo, tanga, yung ganong kapamilya. Hindi sila deserve na irespeto. Or, kung hindi bobo, kung hindi tanga, may script. So kayo na ang humusga. Kasi dyan pa lang, kitang-kita na